Ginawaran na ang mga nagwagi sa Gawad Taga-Ilog para sa ika-4 nitong taon o mas kilala bilang GTI 4.0, kasabay ng selebrasyon ng World Water Day. Kaiba sa mga naunang isinagawang GTI mula taong 2020, ang GTI 4.0 ay binubuo ng dalawang kategorya. Una ang Category A o Search for the Most Improved Estero in Metro Manila na may orihinal na konsepto ng GTI sa mga nagdaang taon. Hinirang na kampiyon ngayong taon para sa kategoryang ito ang Dario Creek sa Barangay Talipapa, Quezon City. Ang pinaka-best practice po namin, unang-una, ay yung strict implementation ng segregation at source in accordance with RA 9003. So lahat po ng household, lalo na yung malapit po sa ating Dario Creek, ay hinihimok namin na talagang mag-comply doon sa segregation at source. At syempre, tuloy-tuloy din naman po yung aming paglilinis ng ilog, kaisa naman ng ating Department of Sanitation ng Quezon City. Bukod sa pagiging Grand Champion, ang Dario Creek din ang hinirang bilang Champion in Solid Waste Management. Ilan din sa mga nagwagi para sa Category A ay ang Maytunas Creek sa Mandaluyong bilang first runner-up, Estero de Maypaho ng Barangay 35 at 38 sa Caloocan bilang second runner-up, at Lanuza Creek ng Barangay Ugong, Pasig bilang third runner-up. Ang isa pang kategorya para sa GTI 4.0 ay ang Category B o Battle of the Winners o #Battle for Sustainability, kung saan ang lahat ng mga nagwagi sa mga nagdaang GTI ay muling naglaban base sa bagong criteria for judging ng kompetisyon. Kinilala namang Grand Champion para sa Battle of Sustainability ang Estero Tripa de Galina ng Barangay San Isidro ng Makati. Ang kailangan masustain mo anumang programa at proyekto, hindi para lamang sa dokumento na nakitang may pagbabago. Ang totoong realidad, ang hamon dito, kung hanggang saan mo kaya siyang i-sustain o i-maintain kasi nandiyan ka na. At hindi ito magiging matagumpay kung hindi sa tulong ng City Government ng Makati, National Government, MMDA, DENR. Hinirang naman na first runner-up para sa Category B ang PNR Creek ng Barangay San Antonio, Makati. Sinundan ng Concepcion Creek ng Barangay Concepcion 1 sa Marikina bilang second runner-up, at Park Creek 22 ng Barangay Marikina Heights ng nasabi ring lungsod. Ayon kay DNR-NCR Regional Executive Director Jacqueline A. Kaankan, mahalaga na mabigyang parangal at pagkilala ang mga lokal na pamahalaan para sa kanilang tuloy-tuloy na mga gawain na may kaugnayan sa rehabilitasyon ng Manila Bay. Considering na nasa 4th year na tayo, ang katanungan kasi, ano na nangyari sa mga winners? So, inisip natin, kailangan masustain ang gains ng Gawad Taga-Ilog. Kaya we came up with the Category B para makita natin, ito na yung Battle of the Winners. So, for Sustainability. So, yun ang pagkakaiba. At mahalaga ito because gusto natin pagpatuloy pa rin whatever yung mga advokasya na na-promote na natin amongst our local government units. Ang Gawad Taga-Ilog ay isa lamang sa mga programang isinasagawa ng DNR-NCR upang mas lalong mapalakas at magtuloy-tuloy ang mga proyekto at aktibidad para sa inaasam na tagumpay ng rehabilitasyon ng Manila Bay. Nag-uulat para sa DNR-NCR News, Dayan Sigunyal, RC.